Si Pangulong Rodrigo Duterte ang inirekomenda ni Gina Lopez na pumalit sa kanya bilang kalihim. Ngayong hindi na siya pwedeng i-reappoint dahil sa pagtutol ng CA. Saksi si Jam Cesante. Sinamahan ng mga kontra sa pagmimina hanggang sa labas ng Senado. Pero sa mismong Commission on Appointments, kinapos ng taga-suporta si appointed Environment Secretary Gina Lopez. With sadness in my heart, this committee, through this plenary, is terminating its deliberation on Gina Lopez appointment. She's no longer secretary ngayon, unfortunately, from the moment we banged the gavel. I believe I can fly. Emotional si Lopez matapos i-reject ang kanyang appointment ng mayorya ng mga miyembro ng CA na 13 o higit pa. Kabilang sa naging kontrobersyal na hakbang ni Lopez bilang kalihim ay ang utos na ipasara ang 23 minahan sa bansa at ikansela ang 75 mineral production sharing agreements. If government co-ops to big business, which I feel it has, some of them, then what hope do the poor have? And listen, what message are we giving here? If you want to be confirmed, never go against big business. Question din ng ilan ang hinihingi niyang milyong-pisong trust fund sa mga minahan na gagastusin para sa mga maaapektuhan ng pagmimina. May naghain pa ng reklamo sa ombudsman kanina kaugnay niyan. There is no basis in law for what she has done. They're going to make more than 10 billion pesos. In Zambales alone, 1.4 billion pesos. That's so much money that they're going to make from the stockpiles. All I'm asking is that you give 2 million pesos for every hectare of farmland na dadismaya yung mga magsasaka. Walang isinapublikong listahan ng mga bumoto pabor o laban sa kumpirmasyon ni Gina Lopez. Secret balloting kasi ang ginawa ng CA Environment Committee, bagay na pinahihintulutan daw sa CA rules upang maiwasan ang pressure sa pagboto ng mga miyembro. Pero may mga nag-anunsyo ng kanilang boto. Kabilang sa mga pumabor sa appointment sana ni Lopez, sina Senador J.V. Ejercito, Loren Legarda at Tito Soto, gayon din ang lahat ng mga Liberal Party senators na nasa CA. Hindi bumoto sa Senate President Coco Pimentel. Habang 16 ang hindi tiyak kung bumoto pabor o kontra kay Lopez, kabilang ang ilang kaalyado ng Pangulo. Kabilang naman sa mga aminadong bumoto kontra kay Lopez si San Juan Representative Ronaldo Zamora na Vice Chairman ng CA at kapatid ng may-ari ng mining firm ng Nickel Asia Corporation. It is not enough that you have passion for your job. It is not enough that you have certain convictions. It is important too that you must have a minimum of qualifications for the job. Dismayado ang ilang environment groups at militante. Patunay daw ito ng impluwensya ng mga negosyante. Ito'y malaking dagok para sa ating kapaligiran, para sa mamayan at sa ating bansa. May mga nagtipon pa bilang suporta kay Lopez ngayong hapon na sinamahan ng na-reject na appointee. Nagpasalamat naman ang Chamber of Mines sabay pangakong makikipagtulungan sa DENR at susunod itong kalihim para protektahan ang kalikasan. Kinilala naman ng palasyo ang mga nagawa ni Lopez na posible raw i-appoint sa ibang posisyon. Sabi ng Presidential Chief Legal Counsel, ayaw makialam ng Pangulo sa CA dahil nasa hiwalay at kapantay na sangay ito ng gobyerno. Sabi naman ng tagapagsalita ng Pangulo, walang kapalit si Lopez kahit may mga lumulutang na pangalan. Yung pinag-float na pangalan ng PBB Laban, si Tolentino, will the President seriously consider him? Well, he may be one name among many. Okay. Francis? We don't know yet. I cannot confirm that, but definitely there's one among a number. Pero isa lang ang naiisip ni Lopez na kaya raw manindigan laban sa mga negosyante. My choice for DNR Secretary is President Duterte. I can't think of any other person. It needs guts, it needs tapang, because you have to step on business interests. There's no way. You have to step on business interests. Pwede naman maging kalihim kasabay ng pagiging Pangulo, bagay na ginawa ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na maging Foreign Affairs Secretary at Defense Secretary sa ilang punto ng kanyang termino. Pwede rin magtalaga muna ng OIC gaya ng ginawa sa DFA nang i-reject din si Perfecto Yasay bilang kalihim nito dahil sa umanay pagsisinungaling nito tungkol sa kanyang citizenship. Dalawa na silang appointee ng Pangulo na nireject ng CA. Ako si Jam Cesante, ang inyong saksi.